Atong ang nanganganib ang buhay matapos ipapatay ang mga sabongero. Sa pagitan ng taong 2021 hanggang 2022, umalingaw-ngaw ang isa sa pinakamalalaking krimen sa Pilipinas, ang pagkawala ng mga sabongero sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Isa sa mga prominenteng pangalan na paulit-ulit na nasasangkot sa issue ay si Charlie Atong Ang, isang kilalang gambling operator na matagal nang may ugnayan sa industriya ng sabong at online e-sabong. Ang pangalan ni Atong Ang ay unang lumutang sa investigasyon ng Senado noong 2022 sa pangunguna ni Senator Bato de la Rosa, kung saan tinutukan ang kontrobersya ng e-sabong. Ang mga biktima ay mga sabongero, bettors at ilang empleyado ng Sabong Arenas na basta na lamang nawala. Kasabay nito, isiniwalat ng mga kaanak na ang ilan sa kanila ay huling nakitang konektado sa mga sabong operations na iniuugnay sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Atong Ang. Bagaman iginiit ni Ang noon na wala siyang kinalaman sa pagkawala, pinatawag pa rin siya ng Senado upang magpaliwanag sa posibleng ugnayan ng kanyang mga negosyo sa mga insidente. Noong June 2025, muling uminit ang issue matapos lumutang sa publiko si Julie Dondon Patidungan, isang dating security chief ni Atong ang nagsilbing whistleblower. Ayon kay Patidungan, si Atong Ang mismo ang utak o mastermind sa serye ng pagdukot at pagpatay sa higit 100 na sabongero. Anya, may mga utos mula sa itaas, organized ang galaw. Si Boss Atong ang nasa likod ng lahat. Sinabi rin niya na may mga sabongero na pinaghinalaang nandaya, nagnakaw o tumangging sumunod sa sistema at sila raw ang isinantabi sa paraang marahas. Sinabi ni Patidungan na may mga mas grave na pinagtapunan ng mga bangkay kasama na sa mga lugar malapit sa Taal. Agad namang itinanggi ni Atong ang mga paratang. Sa isang press conference, sinabi niyang gawa-gawa at may motibong pansarili ang mga akusasyon ni Patidungan. Ibinunyag ni Ang na sinubukan daw siyang kikilan ni Patidungan ng humigit kumulang na 300 milyon kapalit ng pananahimik at pagbawi ng affidavit. Bilang tugon, nagsampa si Ang ng 5 kasong kriminal laban kina Patidungan at Alan Bantiles sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Kabilang ang conspiracy to commit robbery, grave threat, coercion, slander at attempted extortion. Ang kanyang kampo ay nagpahayag din na zero credibility si Patidungan at handa raw silang makipagtulungan sa Department of Justice para linisin ang pangalan ni Ang. Kasama rin sa aligasyon ang aktres na si Gretchen Barreto na matagal nang naiuugnay kay Atong Ang. Ayon kay Patidungan, may kinalaman din daw ito sa mga pagpupulong at utos ukol sa mga sabongero. Ngunit tulad ni Ang, itinanggi rin ni Barreto ang pagkakadawit at sinabing black propaganda lamang ito. Habang umiinit ang issue, maraming mamamayan ang humihiling ng mas malalim na investigasyon. Ayon sa DOJ at PNP, seryoso nilang tinutugunan ang mga bagong testimonya at ebidensyang isinumiti ni Patidungan at kasalukuyang pinoproseso ang mga posibleng forensic at field investigation sa mga sinasabing mas grave. Samantala, umaasa ang kampo ni Atong Ang na masisira ang kredibilidad ng whistleblower at lalabas ang katotohanan na siya ay biktima lamang ng paninira at blackmail. Ang pagkakadawit ni Atong Ang sa kaso ng mga nawawalang sabongero ay naging isa sa mga pinakamainit at kontrobersyal na usapin sa bansa. Mula sa Senado hanggang sa media, nabalot ito ng mga aligasyon ng kidnapping, murder, extortion at betrayal. Sa kabila ng pagtanggi ni Ang, tumitindi ang panawagan para sa hustisya at katotohanan. Habang patuloy ang investigasyon ng DOJ, PNP at NBI, nananatiling bukas ang tanong. May katotohanan ba sa mga pahayag ng whistleblower o isa lamang itong malawakang smear campaign laban sa isang makapangyarihang negosyante?